Malamang narinig nyo na sila sa tabi-tabi. O di kaya'y nakatitigan sa gabing madilim. Sandali lang magkukrus ang landas. Tapos, malamang, malilimutan na ulit. Pero iba ang kwento sa mga umaasa sa kanila. Sila ang palakatchers. Napaliligiran ng malalawak na palayan ang bayan ng Pila sa Laguna. Hindi magsasaka ang tricycle driver na si Bisoy, pero umaasa rin siya sa bukid para sa kanyang kabuhayan. Bukod kasi sa pamamasada, nanghuhuli rin siya ng mga palaka. Ano to? Ito yung mga nahuli mo kagabi? Opo. Ilan lang din, ano? Oo, kasi maliwanag po ang buwan eh. Kaunti po talaga yan. Mahirap huliin pagka maliwanag ang buwan. Anong klase mga palaka to? Native po yan. Pasintabi po sa mga nanonood. Maselan ang mga susunod na eksena. Bago ibenta ni Bisoy ang mga nahuli niyang palaka, kinakatay at nililinis niya ang mga ito. Pag hindi ka sanay, mahirap panoorin eh. Mukhang madali para kay Bisoy. Pero ilang taon daw ng practice ang kinailangan niya para ma-perfect ang technique sa pagkatay o pagdedress ng mga palaka. Ano yung tinatanggal mo? Ulo, paa, tsaka laman loob. Itong balat kasi, naluluto rin yan. So tinatabi mo rin? Yan na lang ang natitikman ko pagka nagkakaubusan ng benta. Sa lakas pala ng benta nyo, kahit kayo, hindi na kayo nakakain ng ano? Oo. Makalimitan po, natitira lang sa amin balat. Ay, tatakas! Oh no! Sa tingin mo, mga ilang kilo yan? Baka wala pa pong half kilos to. Ayun na. Fresh na fresh. Lalako naman. Okay. Sige, tara. Dito lang sa komunidad nila Bisoy, meron na raw siyang mga customer. Yung palaka po dito, natural na kinakain na po talaga ng mga tao dito sa amin sa Laguna. Kaya po yun, marami po talaga naghahanap. Palaka! Hindi malayo ang nilalakad ni Bisoy bago makabenta. Sarap yan, pang adobo o adobado. Pag minsan pulutan ng mga bata, ganyan, pagka nagkakatuwaan. Magkano kuha sa'yo, kuya? 200. 200. Saan mo nagagamit? Pambili namin ng pagkain mamaya, panggastos ng mga bata, pambili din ng mga tinapay. Bata pa lang daw si Bisoy nang matutuhang manghuli ng mga palaka. Ngayon, ito na ang kanyang hanap buhay para suportahan ang kanyang pamilya. Kailan ka nagsimula dito sa paghuli ng palaka? Bata pa po ako eh. Mga 14 years old. So nasa school ka pa, ginagawa mo na to? Opo, ganun po. Nung bata pa po ako, nasama lang pang, ano lang po, pang ulam-ulam. Eh ngayon pong maalam na akong kung paano umurili ng marami. Ginawa ko naman po siya ngayong pagkukuhanan ng pang-araw-araw. Sa galing at sigasig ni Bisoy sa pamamalaka, nakilala na rin siya kahit sa labas ng kanilang bayan. Dahil na rin sa tulong ng social media. Pero yung asawa ko po, nagpapa-order siya online. Pagka marami akong huli, magpo-post po siya. Na meron po kaming available, 5 kilos, 10 kilos, ganun po. Ayun, mamaya-maya, wala pa pong isang oras. Madami na po nagko-comment noon. Pa-deliver po sa ganitong lugar. Mga bahay-bahay o mga maliliit na restaurant? Bahay-bahay po. Ganun po. Yung restaurant naman po,
Hindi ko po sinagutan kasi ang gusto po nila araw-araw dadalan. Saan ko naman po hulihin yung araw-araw, di ba? Kung o-order po sila, 20 kilos pataas. Maraming umaasa kay Bisoy ngayon. Bukod sa pag-aaral ng kanyang mga anak, sinusuportahan din niya ang pagbabalik eskwela ng kanyang asawang si Patricia. Bakit nag-aaral yung misis mo? Para gusto nga pong makatapos para makakuha ng magandang trabaho. Kaya hindi habang buhay, ganito ang buhay namin. Nangangarap din po kami na umangat. Ikaw, kamusta ka? Nakapag-tapos ka ba? Ako po, vocational lang din po. High school lang natapos ko. Tapos, mag-ano po sana ako, college. Kaso, wala na, nag-asawa na po Talande. Pati ka mag-aaral din? Gusto ko nga po kaso wala po wala na pong susuporta. Hindi po kayang suportahan. Kasi kung papasok po ako, paano na po yung kakainin namin araw-araw? Pagdating ng hapon, naghanda na sina Bisoy na manghuli ng mga palaka. Kasama niyang lumakad ang kanyang bayaw at tiyuhin. Tuwing gabi ang panghuhuli ng palaka. Mas madilim daw, mas mabuti. Pag may buwan, talaga mahirap makahuli. May makahuli po kaso ilang piraso lang. Pero pagka walang buwan naman po yun, tsaka puro sila nadami. Tsaka kakatapos ng umulan, doon po sila naglalabasan. Bakit konti sila kapag maliwanag ang buwan? Kumbaga, mailap po silang hulihin. Makita po nila kami pagka maliwanag ang buwan. Nandito tayo ngayon sa secret spot nila Bisoy kung saan sila nanguhuli ng mga palaka. Maririnig niyo naman sila sa background, di ba? Pero hindi lahat ng mga palaka dito pwedeng kainin. Magagaling silang mag-spot kung alin yung pwedeng kunin. Kahit lang doon sa reflection daw ng mata nila. Mga native na palakang bukid at yung tinatawag na bullfrog lang ang pwedeng hulihin ni na Bisoy. Ang iba kasing palaka rito, nakalalason. Ano lang, no? Parang winawasiwas mo lang yung ilaw. Hinahanap ko po kasi yung mata nun. Nakislap po yung mata nun, puting-puti ang mata. Tapos para siyang nakasalamin, parang duleng. Ang style ng mata niya. Ganun po yun. Yun po yung nakakain na palaka. Mahirap tong ginagawa ni Bisoy. Actually, kung wala yung mga ilaw natin dito, napakadilim dito sa palayan na ito. Tapos ang lalim pa ng putek. Kaya hindi ko rin siya masyadong masundan Kung masyado akong malikot, baka matakot pa yung mga palaka at wala silang mahuli. Ano po, dapat po talaga pino ang galaw. Tapos hindi sila na gugulat. Tapos sa ilaw po, dapat hindi po sila naaalisan ng ilaw sa mata. Pagka nakita nyo na po. Kasi po, pagka naalisan nyo ng ilaw sa mata, tatalon na po sila. Para silang na-hypnotize ka na. Parang naaano sila sa ilaw. Oo, nag-freeze sila. Wow, ang dami Ilan yan? 4 po yata ito. May anak pa. Family sila. Oh. Yun. Yun, kayo po dumakma. Gotcha! Kasa natin. Froggy, nakaisa ako kahit papaano.
Ilang oras ding ginalugad ni na Bisoy ang lugar. Pero mailap ang mga palaka ngayong gabi. Ngayon po, hindi po tayo pinagbigyan. Hindi naman umulang kanina. Kaya madalang po talaga ngayon ng palaka. Wala pang 1 kilo ang kanilang nahuli. Happy naman kayo? Happy ka ba? Logi pa rin po yun. Pero okay na rin po kasi hindi naman po nawalan ng huli. Medyo happy naman. Sakto lang. Pang-ulam po mangyayari dyan. Ako naman, medyo naawa ako ng konti dun sa mga palaka. Pero hindi rin pwedeng pairalin yung sarili kong pananaw dahil iba naman yung karanasan ko. Sa ganito mga lugar, part na rin talaga siya ng kanilang experience, ng kanilang survival. Tingin ko, meron namang malinaw na dahilan. Hindi naman to for the sake of cruelty or anything. Kailangan din talaga maghanap ng paraan para mabuhay. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, nakagisnan na ang paghuli at pagkain ng mga palaka. Sa San Luis, Pampanga, isa si Jason sa mga bumibili at nag-iipon sa huli ng mga magsasaka para naman ibenta sa mga palengke at restaurant. Hindi lang mga palaka ang dinadala sa kanya. Marami ring mga igat, isang uri ng eel na naninirahan sa mga palayan. So, halo-halo kung ano man ang nasa bukid, yun ang hinuhuli. Aha. Pag po nakuha na po nila, iuwi na nila para mapakinabangan po. Hindi ko ba nauubos na rin yan? Diba? Hindi po maubos-ubos yan. Talaga? Ano din po kasi sa ano yan, sa bukid. Peste din po sa palayan yan. Ganun ba? Anong ginagawa niya? Bakit peste? Kasi po yung mga pilapil namin, binubutas po, sinisira. Hanggang sa matuyo yung palay. Mawawala ng tubig. Dumadami sila kahit na hindi inaalagaan. Aha. Wawa naman. Ito po yung tinatawag nilang palakang bulpakageka. Yung pong imported. Hindi native yan. Hindi po. Mas malaki siya, no? Opo, malaki. Lumalaki pa po to. Umaabot pa po ng 3 guwit isa. Yan. Ito matagal na dito. Ito po yung native. Ito po, alos ganito na lang kalaki yan. Hindi na po lalaki to. Itong huli na to, hindi mo na may bibenta to? May bebenta po. Kaya lang po, nagpapaluto po si Mrs. Wala daw po siyang ulam. Anong masasabi mo sa mga mga naaawa? Kung sa totoo lang po, kasi may buhay din yan eh. Talagang nakakawawa po kung ano. Pero po kung sa amin naman, pang sagip buhay po naman sa amin yan. Kasi kung wala ka na talagang mayayain sa pang pagkainan, yan po yung ginagawa namin pang ulam. Ang misis ni Jason, biyasa na rin sa pagluluto ng mga palaka. 2 recipe pa ang ipinakita niya sa amin. Masarap ba? Masarap po. Yung lalo na't kung adobo, kaya yung tinola. Ito po tinola. Tinola. Oo. Yan po piriton na palaka. Classic. Oo. Kung ikukumpara mo sa ibang mga karne, halimbawa ng manok, baboy, baka, kahit isda, anong pinaka-paborito nyo? Mas po kasi dito yung palaka tsaka yung isda. Yung kasi karne di namin masyadong niluluto. Bakit? Medyo, di ba, medyo may kamahalan din, di ba? Mahal din kasi. Ito, libre lang. Manghuhuli ka lang sa bukid. Ayun, may ulam ka na. Ano bang kalasa niya? Manok. Parang manok. Para manok lang, no? Masarap pa sa manok.
Hop! Galing niyo po magluto. Ha? Nasanay lang po kakalimutan. Lagi kusina po kasi ako. Nang bumisita kami sa Pampanga, baha pa ang maraming lugar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat at mga bagyo. Bukod sa pinsala sa mga taniman, apektado rin ng baha ang huli ng mga magsasaka. Hirap mabuli ngayon ng palaka at higad dahil sa lalim ng tubig. Yan si Jessie. Simulat sa pool, pagsasaka na ang ikinabubuhay niya. Sige, salamat. Pero kapag hindi pa panahon ng anihan, kailangan nilang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Kaya nakagisnan na rin nila ang panghuhuli ng mga hayop sa bukid. Magbubukid po kami. Kasama ko po yung kapatid ko, yung mga kamag-anak ko. Pagkatapos na po yung palay, nangunguryente po kami ng mga dalag, ito, mga igad, mga palaka. Sinamahan ko sina Jessie sa mga binahang palayan. Ang mga pinaghirapan nilang itanim at araruhin ng ilang buwan, lubog na sa baha at maaaring hindi na mapakinabangan. Ito po ang ginagamit nyo sa panghuhuli. Opo, ito po yung tinatawag namin baterya kuryente. Okay. So, ito po yung pinanguli namin gamit sa igad, sa dalag, ito, tilapia, sa mga pag-aliba, namamalaka kami. Ito yung ginagamit namin pangilaw. Ito ay... Kawayan po. Para ito yung mismong electrode niya, ika nga. Opo. Itong dulo na ito. Opo. Dalawa ito. Tapos, anong gagawin mo? Paano siya gumagana? Ito po yung umaandar. Pipindutin mo lang po ito. Ito, lalabas na po doon yung kuryente. May dadaanan na kuryente. Itong lugar na to, palayan talaga to. Opo, ito po. Lahat po na nakikita nyo na may tubig na yan, palayan po lahat yan. Oo, binahalang. Binahalang po talaga. Malaking lugi ng mga hortilano dito sa amin dahil sa lumubog na pinalubog na yung palay. Wala po talaga tayo mahuhuling palaka ngayon dahil kita nyo naman po yung agos ng tubig. So hindi po talaga mag-i-stay yung palaka rito. So yung isda naman po, depende po kung halimbawa may tatamaan tayo rito sa pangurente ko, yun po makakahuli tayo. Pero paano mo tinatansya kung saan ilalagay yung... Bali po, tansyahan din po yung paglagay namin ng stick. Halimbawa po, pag nakaganyan po siya, ang kuryente po niya nasa gitna at saka sa kabilang gilid. Tulad po nito, testing po na. Ayan po, ang kuryente po niya hanggang dito. Hanggang dyan, abot? Nararamdaman mo? Apo, ayun. Napapa-ganon ka? Testingin mo sir dito. Mahina lang sir, mahina lang, promise. Natakot ako. Dito. Testingin mo sir dito. Mahina lang, promise. Natakot ako. Dito. Oo nga, no? Yan. Oo. Parang yung pag nahigaan mo yung kamay mo, tapos tapos na kuryente ka. Opo. May nahuli kayo? Mabigas po kaya lang. May nahuli kayo isa? Ika? Maliit lang. Maliit lang. Oo nga. Matyagang nilibot ni na Jessie ang mga gilid ng palayan. Pero sa lawak ng tubig, kahit mga isda, mahirap hanapin. Taba.
Kamusta? Anong nakuha mo? Eto po sir, nakahuli po ako ng 2 gigad na maliliit lang po. Kasi wala po talagang ganong gigad ngayon. Yung nahuli nyo ba ngayon? Ibebenta nyo pa yan? Hindi na po siguro sir, baka lutuin ko na lang po siguro. Gawin ko na lang po siguro ulam namin. Kung ano lang po yung may uwi namin galing sa bukid, doon lang po talaga yung pinagsasaluan namin magpapamilya. Minsan po dumarating sa isip namin yung gano'n. Dumarating sa isip ko na umalis ako ng maga, uwi ako, wala akong nahuli. Paano kakain yung pamilya ko? Paano ko iraraos yung gutom nila sa isang araw? Pero mabalik tayo sa mga palaka, lalo na yung native. Nangangani ba ang kanilang lahi dahil sa panghuhuli sa kanila? Ito yung tinatawag na palakang bukid. Nakikita siya sa maraming lugar sa Pilipinas. Globally, ito ay isang least concern species kasi siya ay widespread pa at madami pa rin, very abundant pa rin. Mas malaking banta pa raw sa mga palakang bukid ang mga tinatawag na invasive species, gaya ng bullfrog, na inaagawan sila ng pagkain at tirahan. Gayon din ang paggamit ng pesticides at iba pang kemikal sa mga taniman. Kailangan ay siguraduhin na safe yung mga palaka na i-harvest nila. Kailangan malaman kasi kung saang mga areas yung hindi mataas yung antas ng chemical use. Para sa mga tulad ni Bisoy, maliliit man ang mga palaka, malaki ang ambag nito sa kanilang buhay. Sa kanyang pagpupursige, napagtapos niya sa Alternative Learning System o ALS ang asawang si Patricia. Masaya po kasi kahit papaano, nagkaroon po ako ng pamilya pero at least sinikap po kung makatapos. So dahil dito sa panghuhuli ng palaka, masasabi mong napag-graduate mo si Mrs. Opo, proud po ako doon kasi po, biro niyo sa pagbebenta ko lang ng palaka, nakagraduate yung asawa ko sa ALS. Ngayon po, tuloy-tuloy po talaga. Gusto ko po talaga makatapos siya ng college. E di mahal na mahal mo mga palaka. Siyempre naman po. Katulad nga po noon, kagabi, masyado nang maliliit yung iba namin nakikita. Hindi na po namin inuhuli pag gano'n. Pinapalaki na lang po muna namin. Ganun. Para din hindi maubos, no? Opo, para dumami pa po sila. Ang mga pangarap ni Bisoy, hindi natatapos sa palayan. Pinag-aaralan niya ngayon ang pagpaparami ng mga palaka. Para hindi na raw niya kailangang makipagsapalaran sa bukid gabi-gabi. Pinag-aaralan ko po kung paano mag-breed siya ng palaka. Ang hinahanap ko lang po yung magpipinan sa akin. Isang araw ba, tingin mo, yung mga palaka ang magiging susi sa pag-asenso sa buhay? Siguro po, kung pagbibigyan po ako. Kakahuli mo ng palaka, nagkakaroon ka na rin ba ng mga katangian na parang palaka? Wala naman po. Wala naman po. Baka napapakoka ka na rin minsan. Hindi naman po. Nang makilala ko sina Jessie at Bisoy, 2 bagay ang naging malinaw. Sa isang hanap buhay na tanging sa kalikasan nakasalalay, kailangang makontento sa kung ano ang sapat lang sa araw-araw. At sa bawat sakudang dumarating, may mga munting biyaya pa rin sa paligid. Kailangan mo lang silang hanapin. Magandang gabi. Ako si Atong Araulio. At ito ang Eyewitness.
Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.